Good day. So, meron akong i-share sa inyo kung paano mag-testing ng camshaft sensor ng 2008 model na Grand Starex 2008 model. So, Hall effect ano to na sensor. Okay? So, pin number, mapapansin nyo dyan, may pin number 3, pin number 1. So, pin number 2 yung gitna, syempre. Yung pin number 1, ground. Tapos pin number 3 is positive. So yung positive, linagyan ko ng resistor papunta dun sa gitna. Kasi bench test ito. So walang nakakabit kasi na computer box para mag-regulate dito. Okay? So pandaya natin tong resistor tsaka yung diode dito. Yung diode pinaka-regulate niya. Ayan. 5 volts regulator or 5 volts na Zener diode, parang pinaka-regulate niya para magiging yung signal natin is 5 volts. Tapos yung 10K pinaka-pull up niya kasi pag walang resistor wala kang masusukat na 5 volts dito. So naglagay ako ng 10K. Ayan, ganyan po yung ano niya. Parang pusa tuloy. Yung pin number 3 yun yung positive. Tapos naglagay tayo ng resistor para meron tayong signal na voltahe. Okay, so ganyan po siya. Yan. Yung 10K, brown, black, orange. Okay? Saka Zener diode na 5.1 volts para magkaroon tayo ng 5 volts na output. So, gagamit lang kayo ng metal. Kahit anong klaseng metal, wag lang yung stainless kasi hindi namamagnet yun. Yan. So, pag pinalapit nyo ganyan, kailangan 0, 0 po yun. Ngayon, kung hindi siya nag-0, nasa 3 volts lang or 2 volts mga ganun, may problema itong camshaft sensor nyo. So, ganun lang mag-test. Okay? Sa bench test. Kaya naglagay ako ng ganyan, Zener diode, tsaka resistor. Kasi syempre, nandito tayo sa bench. Wala tayo kasing ginamit na computer box. Kasi pag sa sasakyan naman, nakasalpak naman yan sa computer box, sa sasakyan, yung wirings. So may mag-regulate. Tandaan nyo yan, pag sinusi yung sasakyan sa ignition on, na hindi umaandar yung sasakyan, kailangan may masukat kayong 12 volts. Itong sensor na to, 2008 model na Grand Starex, yung ano niya, kaya 12 volts. Yan yung nasukat ko dun sa sasakyan, nung sinusukat namin. So 12 volts, tapos 5 volts. Ngayon, pag yung in-start, kailangan magbabago yung voltahe niya, bababa. Katulad dito. Ayan. Okay? Ayan. Siyempre, iikot yung iikot yung ating makina. Iikot din yung metal, parang ganito. Ayan, gumaganon-ganon. Kada lagay niya dito, 0. So, ibig sabihin nun, gumagana. Okay? So, sana may na-share ako sa inyo na ano pa? Ito, Hall effect yung sensor na to. Hindi yung katulad ng iba na yung crankshaft naman. Ito, crankshaft sensor. May dalawang klase ang crankshaft sensor. Meron yung inductive. Pag inductive, may resistance yun na siguro 200 ohms to up to 1000 ohms or 1100 ohms ang masusukot yan, gilid to gilid. Ngayon, pag yung halimbawang yung pinaka-coil nya, yan yung inductive. Tapos yung pag 3 pin nito, ayan, 3 pin. Tapos pag yung halimbawang inductive to, may masukat kayo dito, gilid gitna kasi ito yung design na to. Sa Starex din to. Ayan. Nasukat kayo 900, ayan, okay din yun. Basta 200 to 1000 o 1100 buo yun. Ngayon, pag tandaan nyo, itong klase na to, pag may resistance na 900 ohms, kahit na i-reverse nyo pa yung 900 ohms pa rin yung nasukat nyo, ibig sabihin nun, inductive yun. Hindi katulad ng Hall effect. Okay? So ito, pag nag-test kayo dun sa kanyang mismo sa sasakyan, wala kayong masusukat na voltahe. Okay?
Kahit na i-switch nyo, wala kayong masusukat na voltahe. Pag nakakabit to. No? Ayun yung pagkakaiba. Ngayon, magkakaroon lang ng signal pag yung pinandar na. Yan yung pagkakaiba ng Hall effect at saka inductive. Tandaan nyo yan. Pag Hall effect, masusukat nyo lang dun na resistance. Kahit pag pinagbaliktad nyo, mag-iiba yung resistance. So, minsan, maabot siya ng 6.6K o 1 meg, ganyan. Hall effect yun. Tapos yung ganito namang klase is inductive. Okay? So, magkaiba. So, ituturo ko kung paano pag yung magkaroon tayo ng time. Ituturo ko to paano mag-test ng ganyan. Okay? Sana may natutunan po tayo. Maraming salamat.